Maganda yung product natin. Kung makikita pa lang sa box colorful na yung mga design. Yung version 2 dito sa gilid naman ng box, ayan, nakasulat. Katabi yung barcode. So check na natin to guys, yung laman sa loob kung ano yung mga makukuha natin. Meron tayo dito quick start guide. May kasama na rin siyang mga stickers. And ito naman, meron tayo dito accessories. Yung accessories niya guys, ito yung sa external na module na ikakabit mo sa likod ng remote control. And ito naman yung ating jumper T-light. Maliit lang yung joystick niya, pero okay naman yung design. Then meron siyang sticker dito na warning. Ano ba yung nakasulat sa sticker? Nakasulat dito sa sticker natin guys, kailangan mong ikabit yung antenna dito sa remote control bago mo i-power. So check pa natin kung meron pang mga warning. So dito sa likod ng remote niya, ito yung warning niya. Nakasulat naman dito, kailangan tama yung pag-install ng battery para hindi masira yung component niya sa loob. So check muna natin sa box kung ano pa yung makakuha natin. Meron tayong battery case, and ito naman yung kanyang USB line cable. Then ito yung last, yung antenna niya. So guys, ito lahat yung nakuha natin. Meron tayo ditong mga stickers, maraming stickers, jumper, naka-printed na rin. And ito naman yung ating quick start guide. Nakasulat na rin dito yung yung mga instruction kung ano yung mga buttons na to. Naka-drawing na rin siya. May website na rin na nakasulat dito. Pwede natin bisitahin yung yung website ni Jumper. Ito naman yung sa yung sa case ng battery. So wala pa tayong kasamang battery dito sa remote. And ito naman yung line cable natin. Yung dulo nito is type C para sa pan-charge natin dito sa ating remote control dito. Kailangan yung battery nyo guys is rechargeable. Then ito naman yung ating external na module na kailangan nyo itong i-install kung gusto nyo pang mag-upgrade ng mas malayong distance dito sa remote control natin. Ituro ko lang sa inyo kung saan ipa-plug yung cable. Then yung ating jumper T-light version 2 na remote control. Kabit muna natin yung ating antenna. Clockwise lang yung yung install natin nito. Ayan, tama lang para madali lang din siyang matanggal. Okay naman yung grip ko sa kanya. Medyo malaki lang talaga yung kamay ko. Pero ang remote ko nito, thumb lang, ganito lang. Pwede na sa akin yan kasi first time ko lang na magre-remove ng jumper na transmitter na to. Kasi kung gagamit ako ng pitch na ganito, medyo parang nakahiwalay na yung mga ibang daliri ko doon sa likod. Kaya siguro thumb na lang yung Kung maliit yung kamay mo, compatible siya sa'yo. So ito yung mga button nya guys sa ilalim tsaka sa taas. Ito yung mga trim. Yung malaking button na to, ito yung power on and off. Then yung button naman na ito naman yung sa system. Then ito yung model. Then sa taas, ito yung enter button. Tapos sa baba is return. Sa kabilang button naman is button up tsaka button down. Then may mga labels na rin siya o text para dito sa mga switches natin. Yung switch natin sa dulo, two-way. Ayan. Then yung pangalawa naman, ito naman yung sa three-way na switch. Ikaw na mag-a-assign yan kung anong command yung gagawin mo sa mga switch natin. Then meron siyang port dito na type C. Dito kayo magcha-charge ng battery nyo. Then sa kabila naman, ito naman yung port para sa simulation o yung magpa-practice ka magpalipad ng drone sa computer. And pwede mo rin i-bend yung natin, yung ating antenna. Ayan. Any position pwede naman siya. Basta naka-connected mismo sa natin, sa remote control. So, okay naman yung ating joystick. Playable naman siya. Na to? Full size adjustable hall sensor gimbal na. Ito na yung gagamitin kong remote control sa susunod na review natin ng mga FPV racing drone. Sa in the future, ito lang muna yung gagamitin natin. So smooth naman siya sa gilid, may grip naman siya. Then yung yung compartment ng battery natin, open natin guys, nandito sa sa taas. Yung size nga pala nung battery natin guys is 18650.
So, kailangan tama yung pag-install natin. Yung plus na sign, kailangan nasa gawing kanan yung plus sign. Ano nga lang, flat nga lang yung niya, yung taas. Kaya in-adjust ko ng konti yung yung terminal ng remote control natin para magkasya yung battery. Kasi nung sinukat ko yan, maluwag. So close na natin. Then yung sa yung sa external na module niya, yung kakabitan ng nano. Natatakpan kasi ng ng sticker. Nyo lang, i-remove nyo lang yung sticker na to para makabit niyo yung yung wire niya. Ito siya guys, remove lang natin. Yan. Yang puti na yan, dyan nyo ipa-plug yung natin, yung cable. Tsaka nyo siya i-screw. So, power na natin. Nagbubut pa yung ating remote control. Kulay blue pa siya. So, pag nag-green na siya, ibig sabihin nun working na yung ating remote control. Tsaka umilaw na yung LED light natin. Yung sukat nga pala ng display nito guys is 1.3 inches. Na to, upgraded na rin yung power ng natin, ng remote control natin. Yung output power ng yung milliwatt niya, 10, 25, 50 hanggang hanggang 100. Siguro gagamit lang ako siguro mga 25 milliwatts para dito sa ating remote control. Sa remote control natin guys, 16 channel siya. Meron siyang micro SD card port. Katabi lang siya sa antenna. May kasama na rin tong memory card. Nasa yun na yun guys kung gusto mong magpalit ng memory card para dito sa ating jumper T-Lite. Tapos yung distance nito pwedeng umabot ng 5 km. Ganun kalayo yung kayang i-remote ng ating jumper T-Lite. Yung yung weight nito, yung bigat is nasa 207 grams. So yun lang guys yung aking review about dito sa ating jumper T-Lite na version 2. So don't forget to hit yung ating subscribe button and click mo na rin yung ating notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa nating unboxing reviews and tutorial tips. So thank you for watching and see you later guys. Bye!